Nakapaghain ang pamilya Barameda ng motion for reconsideration sa pagkakabasura sa kasong parricide. Nagkaroon na ba ng justice? Akala ko may pag-asa kasi may bagong update sa case ni Ruby. Yung at-large na pinaghahanap for a long time, nahuli, pero sa ibang kaso. So nagpalit siya ng identity niya. Akala ko mabubuksan ulit yung kaso ni Ruby Rose. Nagmakaawa ako sa NBI. Kumbaga, sabi ko nga, hindi ko naman kailangan gawin na magmakaawa. Kasi parang, di ba, ano naman nila na... Hindi ba enough yung testimony no? Hindi. Kasi nag-recant din later on. Pero yun yung hindi namin matanggap. May recantation. Pero hindi siya nagpunta sa court. Pero inadmit yan ng korte. Kahit hindi siya nagpakita. Pwede pala yun. Pero nandun yung body. Napatunayan na si Ruby Rose yun. Oo. May dental records. Correct. Kung ano mismo yung... Ang nirecant lang niya kung sino yung nag-utos. Yes. Pero, before that, nagkita kami ng March 3. March 1, nasa Bicol ako noon. Sinabi niya sa akin, Rochelle, kung hindi mo ako ilalabas dito, papatayin nila ako. May patong na ako sa ulo. 10 million, sabi niya. Ilabas mo na ako dito, which is hindi po pwede. Kasi, meron kaming injunction na hindi namin alam kailan malilift. Under witness protection program siya. Pero wala kaming magawa. Nakipag-ugnayan ka na ba dun sa family? Ayaw na nila. Hindi man lang kami napagbigyan. Nagkaroon pa ng vigil. Ang dami talagang umahadlang. Yung pagkamatay ni Rubina, alam mo yung na hindi makatarungan, na wala siyang kalaban-laban. Yeah. Bakit hindi man lang kami napagbigyan kahit isa? Tapos ngayon, merong bagong, di ba may update dakat? Pero, Well, akala namin may bagong pag-asa. Alam mo yun, sabi ko na lang, hindi pa rin kami mapapagod na maghanap ng hustisya. Hindi na namin mababalik yung buhay ng kapatid ko eh. oh yes. Pati buhay ng mami ko. Ngayon pa na may pinagdadaanan kami kasi may sakit yung daddy ko. Yung pamilya, kami na lang din yung, alam mo yung umaano ng yung lakas ng loob o yung pag-asa namin na darating din yung panahon na makakasama namin yung mga anak ni Ruby Rose. Nasabay-sabay din kami. Pero sana, wag naman yung wala na yung dalawang parents namin. Sana habang kahit papano buhay pa yung daddy ko, yung maanuhan lang niya yung hustisya na gusto naming makamit para sa kapatid ko. Pero naniniwala ako, Miss Cara, na lahat ng mga kahayupan niyo, kasi hindi lang naman kami yung biktima dito eh. Sabi ko, lahat ng kasamaan, hindi habang buhay. May kabayaran. May kabayaran. Hindi lang siguro ngayon. Kaya nga sabi ko, ang laging dasal ko, palinawin mo pa. Yung maging malawak pa yung isip ko na hanggang kailan. Pero ang ano ko lang sana, kung hindi man naabutan ng mami ko yung hustisya para sa anak niya, sana sa daddy ko. Kasi isa rin yun sa dinadamdam ng daddy ko bilang ama. Wala kaming abogado. Ang ginagawa ng daddy ko, siya yung pumupunta sa Supreme Court. Siya pumupunta, siya nagpa-follow up. Naawa na sa kanya yung mga tao doon kasi yung effort ng daddy ko, minsan nagmumotor lang. Ang hirap i-ano sa kanya kasi grabe na talaga yung pinagdadaanan namin pamilya. Dumating din sa point na sinanla ko na rin yung bahay. Kasi hindi, yung kaso namin, lalo na high profile, hindi pero ang gastusin. Totoo. So nagsabi yung mami ko na, syempre nung time na yun, may ipon ako. So naubos yung, hindi naman kasi ako tumatanggap ng trabaho. Naubos yun, hanggang sa nagkautang. So sabi ng mami ko na, ano mo na lang muna itong bahay para kahit pa paano mabawasan yung utang mo. Pero ba't hindi ka pa rin tumitigil? Kasi Miss Cara, sabi ko nga,
yung ganong relationship naming magkapatid, kung sa akin nangyari yun, I don't think titigil si Ruby Rose. Hindi rin siya titigil. Ang nag-aano sa amin yung pagmamahal namin. Ganun kasi kami pinalaki ng pamilya ng magulang namin. And I think, yun nangyari sa kapatid ko, kailangan ng hustisya. Kailangan. Kailangan ng hustisya. Kasi, yung hustisya naman, hindi lang basta dahil yung mahatulan sila. Hindi. Ito yung mapakita na kailangan mong pagdusahan. 'Di ba? Pagdusahan yung mga masamang ginawa mo sa kapwa mo. Yes. So, nakakatuwa minsan pag may mga updates, yung pag binabalik yung mga dati. Ang comment ng mga tao, hanggang ngayon ba wala pa rin? Grabe naman yung hustisya sa atin. Totoo ba na ang hustisya sa Pilipinas para sa mayaman lang? Parang gusto ko nang maniwala. And you know what, Miss Cara, this interview, talagang sinabi ko gusto ko para hindi nila makalimutan yung kapatid ko. Kasi hindi natin dapat kinakalimutan yung mga ganitong mga kaso. Kasi dito man lang pag napapanood nila, di ba, napakalaking bagay yun para sa akin na ay hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa pala tapos, wala pa palang hustisya. Sino bang tamang tao na lapitan namin para matulungan kami? Hindi ko na rin alam kasi kung sino. Pero hanggat hindi nakakamit ang hustisya, hindi tayo dapat tumigil. Ayoko tumigil.